We love already the people from Mindanao and General Santos. Amo nang gihigugma makatawhan sa Mindanao, labi na sa mga taga Jensan. Thank you for gracing us and blessing us. Daghang salamat sa inyong kaayo o sa inyong mga panalangin dinhi kanamo. The hospitality has been incredible. Ang inyong pagka-maabiyabihon walay sama. And we want to thank Pastor Arsenio and the whole team of elders for the work that you have been doing here. Og akong pasalamatan si Pastor Arsenio Huanga, kauban sa mga tigulang sa iglesia sa inyong manindot kayong maghimo dinhing dapitan. And although tomorrow we leave back to America, og ugma kami magapauli na balik sa Amerika, we are going to take you in our hearts. Amo kamong pagabitbiton dinhi sa among kasing-kasing. Amen. Amen. And maybe we'll come back again. O ginaot nga makabalik pa mig usab. Because your food is incredible. Tungod kay lami kayo ang inyong pagkaon. I think once we go back, my wife had to go on a diet. Siguro sa among pagbalik dinhi ang akong asawa mag-diet na, ang iyang asawa. Today's presentation, ang atong presentasyon karong adlaw, eternal happiness. Walay katapusan nga kalipay. Let us pray. Magampo kita. Upon the rock, sa bato, Jesus Christ, nga si Ginoong Hesus, you have established your people. Imong gimuntar ang imong mga katawhan. We are safe in you. Kami, O Dios, hingpit diha kanimo. And may we remain faithful to you until you come back again. O ginaot nga kaming tanan magpabilin nga matinud-anon diha kanimo hangtod. And now, Jesus, as we share your message to your people today, O Ginoong Hesus, samtang kami magapahat sa mensahe nining kabuntagon. Those who are here and are watching through Hope and Adventist World Radio, sa tanang mga naa dinhi ug sa mga naminaw sa Hope bisan pa sa Adventist World Radio, speak through us. Magsulti ka, pinagi ka namo. In Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, let's imagine atong hunahunaan that we have been invited to California. Nga gidapit kitang tanan moadtog California. How many of you want to go back to California with me tomorrow? Kinsa gusto mo ba niya padulong sa California ugma? So let's imagine that a person named William Randall Hearst invites us to go to his castle. Atong imaginon nga si Wendell Randall Hearst mag-imbita ka nato sa iyahang palasyo. We get on an airplane from here to Manila. Musakay tag eroplano gikan dinhi padong sa Manila. And then we get another plane from Manila to San Francisco. Og musakay na pud kitag eroplano gikan sa Manila padong sa San Francisco. 14-hour flight. 14 ka oras nga paglupat sa eroplano. We arrive to San Francisco. Nidunggo ta sa San Francisco. We all get in a bus, in different buses. Musakay ta sa mga pipila ka mga bus. And we go down to the Pacific Ocean. O kita munaog dinha sa Pacific Ocean. Highway 1. Highway numero 1. Yes. And we get to this town called San Simeon. O kita maabot niya ng dapit ng hinganganlan San Simeon. Because there in the top of the mountains is the castle of Mr. Hearst. Kay diha ibabaw niya ng bungtod na ang palasyo ni Mr. Hearst. When we get to the castle, sa atong pag-abot sa iyang palasyo, servants of Mr. Hearst receive us. Ang mga sulugoon ni Mr. Hearst magatagbo kanato. And they say to you, welcome to the Hearst Castle. Og sila magaingon, kamo gabi-abi namo dinhi sa palasyo. This is the castle. Mao ni ang iyahang palasyo. How many of you want to go? Kinsa kaninyong gusto mo ana diha? Then we come to the castle. O kita niabot na sa maong palasyo. This castle has total 100 rooms in total. Kini nga palasyo dunay nagtotal og usa ka gatos ka mga kwarto. Then he takes us to his private zoo. Og iya kitang pagkadadon din siya pribado nga zoo. And to his garden of flowers all over from every part of the world. O dito sa iyang hardin nga dunay mga bulak nagikan sa nakalain-laing dapit sa kalibutan. At that time, Mr. Hearst had the largest private zoo in the world. Niana nga gayuna
si Mr. Hurst dunay pinakadako nga pribado nga zoo sa tibuok kalibutan. We see the animals. Atong makita ang nakalanglaing mga mananap. Then we go to his library. Og wato ta dito sa iyahang library. Beautiful. You sit, you read a little while. Pagkanindot, ikaw mulingkod, mubasa. And then they say to you, the food is ready. Og sila moingon kaninyo, ang kaon, pagkaon, andam na. Well, before the food, Apan sa dili pa mukaon, they invite us to go into this spa ila tang imbitaron din sa ilahang nga spa. with lamps from Persia. Nga dunay mga suga nga nagikan pa sa Persya. You go into this sauna, to this spa, Umato ka dito sa iyang sauna o sa iyang spa. and they give you a massage. Og tagaan ka og usa ka lami kayo nga masahe. You fall asleep. Nakatog ka. And then you wake up. Og sa imong pagkamata, It's time to eat. panahon na para magkaon. And this table that is 300 years old, O kini nga lamisa nga 300 anyos na ang pangidaron. and they prepare the best food you can imagine. Og ilang giandam ang pinakalamian nga mga pagkaon nga imong mahuna-hunaan. Tuna, Hoy, naituna, adobo, adobo. and I forgot the names of the other ones. Nalimot na siya sa uban nga mga lami nga pagkaon. Kaya nakaon. Then we have a good dessert. Og dunay lamian nga ice cream. Then we walk, O kita maglakaw-lakaw. we look at the ocean, Suroy-suroy tanaw sa kadagatan. and it's time to go into his pool, swimming pool. Og panahon na nga kita muadto dito sa iyahang pool. We go into this pool, O muadto na ninyo sa iyahang swimming pool. and the water is perfect. Og ang tubig tinaw kaayo. We swim for a good afternoon, O maglangoy-langoy ta dito tibuok hapon. but the night has come. Apan ang gabi niabot na. It's time to go home. Panahon na para manguli. Mr. Hurst says, thank you for coming to my castle. Og si Mr. Hurst moingon, daghang salamat sa inyong pagbisita sa akong We palasyo. get back on the bus. Sakay na po tagbos. We go back to the San Francisco airport. Wato na po ta sa airport sa San Francisco. We fly back to Manila. Mulupod ta balik sa Manila. And from Manila, we come here to General O Santos. gikan sa Manila lupat na po ta pauli And sa then Jensan. you come to your home. Nabot na po ka sa imong balay. And you said, Og moingon ka, ostilan. I have good news for you today. Apan doon ako'y nindot nga balita alang kaninyo. God is preparing a mansion for God's people Ang Dios nagandam og mansyon alang sa iyang katawhan. that surpasses Mr. Hurst Castle. Nga labaw pa sa palasyo ni Mr. Hurst. And this mansion, the New Jerusalem, O kini nga mansyon gitawag Bag-ong Jerusalem, the city of dreams, usa ka syudad sa damgo. so special Pinasahi kayo that we're not going to spend one day there. nga dili ta mugahin og usa lamang ka adlaw didto. The New Jerusalem will be our home for eternity. Ang Bag-ong Jerusalem mahimo na tong puloy-anan hangtod na sa hangtod. And that's why the Apostle Paul said, Muna nga si Pablo nagingon, what no eyes has seen, walay mata nga nakakita, what no ear has heard, walay dalunggan nga nakadungog, what no human mind has conceived, walay tawhanon nga hunahuna nga nakahunahuna nini. the things that God has prepared for those who love Him. Ang mga butang giandam sa Dios alang sa makatawhan naghigugma God kaniya. is preparing a place for us Ang Dios nagaantam og luna alang kanato that you cannot even imagine. nga dili nato mahuna-hunaan. You have never seen anything like this. Wa pagid mo kakita og susama niini. That's what God is preparing for those who love Him. Muna ang giandam sa Dios alang kanila nga naghigugma kaniya. Do you love Jesus? Inyo bang higugma sa Ginoong Hesus? Amen. 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 Revelation ends the story of how Genesis begun. Ang pinadayag mutiwas susama sa kung giunsa pagsugod sa libro sa Henesis. Genesis 1 begins with the creation of the heavens and the earth. Ang Henesis naghisgot
sa pagtuga sa yuta ug sa langit. Genesis is the intimacy of God with man when He creates Adam and Eve and the Sabbath. Ang Genesis naghisgot sa pagkasuod sa Dios ug sa iyang mga katawhan sa iyang pagbuhat kay Adan ug Eva. And Revelation completes the story. Ug ang pinadayag maoy nagkumplito sa sugilanon. Genesis 3 is the entrance of sin. Ang Genesis kapitulo 3 maoy sinugdan sa sala. So Revelation chapter 20, 21, and 22 Busa ang pinadayag 20, 21 ug 22 complete the story of Genesis. nagkumplito sa sugilanon dito sa Genesis. Revelation 20 is the end of sin. Ang pinadayag kapitulo 20 mao ang katapusan sa sala. Revelation 21 is the creation of a new heaven and a new earth. Ang pinadayag 21 nagahisgot sa pagtuga sa bag-ong langit ug And bag-ong Revelation yuta. 22 is the intimacy of God with His people. Ug ang pinadayag 22 magahisgot sa pagkasuod sa Dios ug sa iya mga katawhan. And it begins by saying, "Then I saw a new heaven and a new earth." Og siya nagsugod sa pagingon, akong nakita ang bag-ong langit ug ang bag-ong yuta. And the first heaven and the first earth had passed away. Tungod kay ang unang langit ug ang yuta nangahanaw na. And there was no longer any sea. Og wala na mga kadagatan. The heaven that we have right now, Ang langit nga naa sa ato the kasamtangan, atmosphere and all that surrounds it that we have had for thousands of years, ang kawanangan nga naa sa atong palibot sulod na sa linibo ka mga tuig, it's going to disappear. kining tanan mga hanaw. God is going to create a new one. Ang Dios magahimo og bag-o And this earth, o kining kalibutan with this world of sin, nga kining kalibutan nga dunay sala. even in this world of sin, there's beautiful places Bisan pa kini nga kalibutan puno sa sala, dunay mga nindot nga mga butang. that you are in awe, Nga ikaw matingala. like Mindanao. Susama sa Mindanao. But in spite of that, Apan luyon niya na, God will make a new earth for God's people. ang Dios magahimo og bag-ong kalibutan alang sa iyang katawan. In the Bible, there are 3 heavens. Sa balang kasulatan, dunay tulo ka mga langit. The first heaven is our sky and our atmosphere. Ang una nga langit, mao kining ato makita nga naa sa atong mga kapanganuran. The second heaven is the universe. Ang ikaduha nga langit, mao kanang universo sa kalawakan. And the third heaven O ang ikatulo nga langit, is where God dwells. mao na ang dapit kung asa nagpuyo ang Dios. Revelation 20. One of the beautiful things of the New Jerusalem, Usa sa mga nindot nga mga butang sa bagong nga Jerusalem, it says in Isaiah 65, nagaingon siya sa Isaiah 65. I will create a new heaven Ako magabuhat og bag-ong langit, and a new earth. og bag-ong yuta. The former things Ang karaan nga mga butang, will not be remembered, dili na mahinumduman. nor will they come to mind. O sila magabalik pa sa pangunahuna. The New Jerusalem will be a very happy, glad place. Ang bag-ong Jerusalem usa ka dapit nga puno sa kalipay. Because our minds will forget all the suffering and pain. Tungod kay nga atong mga hunahuna, malimot na sa tanan natong mga pag-antos o mga kasakit. And it continues to say, Ug siya nagpadayon sa pagingon, but be glad apan magmalipayon. and rejoice. Notice it says, rejoice for a week. O kung inyong tanahon, magmaya sa usalang kasimana. Tama? No. How long? Unsa kadugay? Forever. Hangtod na sa kahangturan. And how long is forever? O unsa kadugay ang hangtod sa kahangturan? You know how long? Nasayod ba mo kung sa kadugay? Forever. Hangtod sa kahangturan. It's like 3 billion years go by. Susama kini sa 3 ka bilyon ka mga katuigan nga nilabay. And it's only the first second in eternity. O kini unang segundo pa lamang sa eternidad. And it says that our joy and our gladness is never going to end. O siya nagaingon nga ang atong kalipay wa gyoy katapusan. And it says, and I will create O siya nagaingon, ako magabuhat in Jerusalem to be a delight, sa Jerusalem nga mahimong magmalipayon. and its people a joy. O ang iya makatawhan kalipay. Can you imagine being happy for eternity?
Inyo bang maunahunaan kung unsa ang malipay hangtod sa hangtod? You know, in life, we have special moments in life that bring a lot of joy. Sa ato mga kinabuhi, dunay mga panahon nga nagahatag nato og pinasahi nga kalipay. For example, when a couple is married, Susama niini sa panahon nga ikaw gikasal. there's a joy that the family and the friends get to enjoy. Dunay pinasahi nga kalipay nga imong gibati kauban sa imong mga higala o When a panimalay. couple celebrates 50 years of marriage, Kung ang magtiayon magselebrar og 50 anyos sa kaminyon. and I believe here, our dear sister here, you understand, is celebrating tomorrow 50 years of marriage. Oh, na dinhi si Let's brother give o her a big sister hand. 50 years of marriage. nga magaselebrar og mga adlaw sa ilang 50 anyos nga malipayon nga kaminyon. And it's going to be a special, joyous day. Oh, usa kini ka pinasahi nga malipayon nga adlaw. This week, some of you graduated from high school and college. Yaning nilabayng simana dunay pipila ka nato ni graduar And sa high school o how happy you were. Og lipay kaayo mo. Well, in eternity, Apan sa eternidad, the joy that we will experience ang kalipay nga atong masinatian will never hit a peak. dili makaabot og katapusan. We will be more joy, more joyous, more joyous, more joyous, more joyous throughout eternity with never ending. Ang mahitabo, kalipay, labawng kalipay, labawng kalipay, labawng kalipay, hangtod na sa eternidad. And then it says that there will be no more sea. Og siya nagigon, wala na'y dagat. Because for John, the sea is bad news. Tungod alang kang Juan, ang dagat dili maayong balita. John was in an island of Patmos, captive. Si Juan nahimong piniriso dito sa isla sa Patmos. And what separated him from his church in Ephesus and his loved ones and family was the sea. Og unsay nakapahimulag taliwala niya ug sa iyahang panimalay sa iyang mga higala mahinigugma mao ang dagat. In the Jewish mentality, the sea is symbol of intimidation and fear. Ug alang sa mga Hudiyo, muisgod na nigdagat mao na ang mga kapangpanghadlok o mga pagpanghulga. So when John sees that there's no more sea, Busa sa pagkakita ni Juan nga wa nay dagat, that what God is saying to John and to us, ang gisulti sa Dios diha kang Juan og alang kanato that in the New Jerusalem, nga didto sa bagong Jerusalem, everything that has hindered our joy will be removed forever. ang bisag unsang butang nga nakapagkang sa atong kalipay, mga hanaw ng tanan. I'm going to skip this here because of time. But here is the heart of Jerusalem. Apan aniya dinhi ang kasing-kasing sa Jerusalem. And notice how it begins by saying, and I heard a loud voice. Tanawan ninyo kung unsa siya nagsugod. Nagingon siya, og akong nadungog ang makusog nga tingog. And why is this important? Nganong importante man ni? Because of what John sees. Tungod kay sa unsa ang nakita ni Juan. A loud voice from the throne saying, Usa ka matunog nga tingog gikan sa trono nagingon. he says, look, look, Ingon siya, tanawa, tanawa. God's dwelling place Ang puloy-anan sa Dios. is now among God's people. Ana-ana kauban sa iyang mga katawhan. And he will dwell with them. Og siya magpuyo uban kanila. They will be his people. Siya mahimo niyang mga katawhan. And God himself would be with them and be their God. Og ang Dios mismo mahimog uban kanila ug mahimo nilang Dios. Amen. Amen? No longer will there be any curse. Wala na'y mga pagpandaot. For the throne of God, in other words, the Father, Tungod kay ang trono sa Dios nagpasabot ang Amahan and the Lamb, Jesus Christ, ug sa kordero nga mao si Ginoong Hesus will be in the city. naa mismo sa syudad. And his servants will serve him. Og ang iyang mga salugoon mualaga diha kaniya. And they will see his face. Og ilang makita ang iyang nagway And their names will be, his name will be on their foreheads. og ang iyang pangalan ana sa ilang mga agtang. Moses Si Moses saw God, nakakita sa Dios. but he only saw his back. Apan na nakita ni Moses ang iyahan lamang He nga was not likod. able to see him face to face. Wa niya nakita ang dagway sa Dios. In the New Jerusalem, Apan dito sa bagong Jerusalem,
you and I, ikaw ug ako, we will see God the Father atong makita ang Dios Amahan, and His Son Jesus ang Christ iyang anak nga si Ginoong Hesus, face to face. dagway sa dagway. Amen? Amen. Face to face. When God created Adam and Eve, Sa gituga sa Dios si Adan ug si Eva, He would visit them siya magabisita kanila from His throne. gikan sa iyang trono. And He would come to the Garden of Eden Ug siya mo bisita didto sa harden sa Eden to spend the afternoon with them. aron sa pagahin og panahon o hapon kauban nila. But after sin, Apan human nahitabo ang sala, that no longer could happen. wala nakahana nahitabo. Here's the good news. Ania ang maayong balita. And this blows my mind away. O kini nakapahingawa kanako. God is going to change His throne. Ang Dios magabag-o sa iyang trono. Where it has always been in the third heaven. Dito man na siya sa una sa ikatatlo nga mga langit. And from all the planets and of all the creation He has in His vast universe, O sa tanan nga mga tinugan niya sa tibuok nga universo. God the Father and Jesus Christ Ang Dios Amahan ug si Ginoong Hesus decide to change the operations of their throne of the universe. ni desisyon nga ilang bag-ahon ang pagpadagan sa ilang trono sa tibuok And universo. where do they change it to? Asa man nila kining ibalhin? They change it to the only planet in the universe Ila kining ibalhin sa inusara nga planeta sa universo that rebelled against their Creator, nga nagsupak batok sa ilang manunuga, that spit in the face of Jesus, nga nagluwa sa dagway ni Ginoong Hesus, that put a crown on the head of Jesus, nga nagbutang og kuruna sa ulo ni Ginoong that they Hesus, crucified the Son of God, nga ilang gilansang sa krus and they anak sa killed the Dios. Son of God. Ilang gipatay ang anak sa Dios. In this planet, Nini nga planeta, the only planet that rebelled, naginusarang planeta nga nagrebelde, God decides to change His throne to live with us forever and ever and ever. ang Dios na desisyon nga dinhi niya iyang butang iyang trono hangtod na sa kahangturan walay katapusan. Amen? Humanity, Ang mga katawhan, we are going to be privileged kita makabaton og pribilehiyo that God is going to be with us. nga ang Dios mahimong kauban nato. Amen? For that reason, Tungod niya na, as a matter of fact, so last year I was in Colombia, niadtong nilabang tuig didto ko sa Colombia. in the city of Medellin. Sa usa ka syudad gihinganlag Medellin. And this place here, Kini nga dapit danha dinhi. La Comuna 13, it's called the Community 13. O gitawag kini siya komunidad numero 13. About 20 years before, Ang 20 anyos kaniadto was the most dangerous place in Colombia. mao kini ang pinakangilngig nga dapit dito sa Colombia. Not even the police can enter here. Bisan ang pulis dili makasulod dinhi. Our tour guide told us Ang among giya sa among pagsuroy nagingon kanamo that the drug cartels, nga ang mga kartel sa droga they had controlled this place. maoy nagmando nini nga dapit. You would see dead bodies on the streets, Imong makita mga patayng lawas na alang sa dalan. blood flowing through the streets, Ang dugo miilig lang sa gilid sa people dalan. being killed every day. Ang mga katawhan ginapamatay adlaw-adlaw. And the people lived in fear here. O ang mga tao nagpuyo dinhing dapita uban sa kahadlok. Our tour guide said that her husband was killed here. Ang among giya sa among suroy nagsulting ang iyang bana gipatay dinhing But dapita. something incredible happened here. Apan usa ka matingala nga butang nahitabo dinhi. This Comuna 13 was transformed. Kining komunidad numero 13 nabag-o. And today, Og sa kasamtangan, it's a tourist town. usa na kini kadapit alang sa mga turista. I think of planet Earth as Comuna 13. Akong yunahuna nga ang kalibutan murag susama sa komunidad numero 13. The most dangerous place in the universe
is planet Earth. Usa sa maong pinakadelikado nga dapit sa tibok universo mao ni ang kalibutan. But when Jesus establishes the New Jerusalem, Apan sa panahon nga si Ginoong Hesus na And there- mumuntar sa bagong and there will Jerusalem, be no more death, o wala na'y kamatayon, all the different planets in creation will come to visit this place. ang tanang mga dapit mga planeta sa tibok universo mubisita na We dinhi will, sa we will kalibutan. be the witness of God's goodness. Tungod kita mahimong saksi sa kaayo sa atong Dios. And then it says, and He will wipe every tear from their eyes. O iyang pagatrapuhan ang mga luha gikan sa ilang mga mata. There will be no more death, Wa na'y kamatayon, no more mourning, wa na'y or kaguol, crying or pain, wa na'y paghilak o kasakit. for the old things have passed away. Tungod kay ang mga daang mga butang nangahanaw. You know na. why there's here in the New Jerusalem, we're going to say, goodbye depression. Dito sa bagong Jerusalem, magasulti na kita, bye-bye kaguol, Goodbye cancer. bye-bye cancer, Goodbye death. bye-bye kamatayon. And you know why? Kaya nga naman, Because God is going to be here with us. tungod kay ang Dios, mahing kauban na natin. Amen? Do you want to live in that place? Gusto mabong mapuyo niya na nga dapit? I did not see a temple in the city Wala ako nakakita og templo diha nga syudad, because the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. tungod kay ang Dios gamhanan mao na og ang kordero mao naman ang templo. Here we praise God, we worship God, Dinhi kita nagadayeg sa Ginoo, nagasimba sa Ginoo, but we don't see God. pero wa na to makita ang Ginoo. Over there, no temple, Dito walay simbahan, because He's going to be with us. tungod kay siya mahing kauban na nato. Amen? What lies at the center of the New Jerusalem? Unsa may nahimutang sa tunga-tunga sa Jerusalem, bagong Jerusalem. There are two things that are at the center of the New Jerusalem. Dunay duha ka butang nga makita sa sentro sa bagong Jerusalem. Did you know that the New Jerusalem has a, I don't know if you have it here, like a downtown or city center? Like the main center? Nangutana siya og dinhi ba sa Jinsan na batay sentro? Na Sentro? ba? Na ba? Oh, na. Okay. We have. Okay, good. Well, in the New Jerusalem, there is also, what do you call it? Sentro. Centro. In the New Jerusalem, there is a centro. Dito sa bagong Jerusalem, duna po'y sentro. Murag Santiago Boulevard. What is in the center? Unsa Centro. man ang naa diha sa sentro? Here it is. Oh, atong tanawon. Then the angel showed me a river of water of life, Og ang manulunda nagpakita kanako og usa ka suba nga dunay tubig sa kinabuhi. as clear as crystal, Klaro susama sa kristal. flowing from the throne of God Niagas gikan sa trono sa Dios and the Lamb. og sa kordero. So picture this. So inyong tanawan, This majestic city nining usa ka nindot kayo nga syudad, filled with angels puno sa manulunda and with you. og kamo. And in el centro, Og sa tunga niini it's the throne of God the Father. naa ang trono sa Amahan, Dios Amahan. And the throne of Jesus Christ the Lamb. Og ang trono sa anak nga si Ginoong Hesus. And that throne is not a little chair. O kana nga trono dili gamay nga bangko. It's a very big throne. Usa kini ka dako gayud kayo nga trono. So much that Jesus said that those who overcome Mo gani nga sulti pa ni Ginoong Hesus, silang tanan nga nagmatinaugon are going to sit with Him in His throne. magalingkod kauban kaniya didto sa trono. So imagine how big is that throne? So nahunaan ninyo kung unsa kadako na nga trono. The Father, Ang Amahan, Jesus Christ, si Ginoong Hesus. and millions and millions and millions and millions of redeemed people in that throne with Jesus. Uban ang minilyon-milyon nga mga linuwas, kauban ni Hesus And naglingkod from niya sa that trono. throne flows a river of life. O gikan niya na nga trono, muagas ang suba sa kinabuhi. In the Garden of Eden, there was a river of life. Dito sa hardin sa Eden, doon na po'y
suba sa kinabuhi. Water is a symbol of our biggest thirst. Ang tubig nagasimbolo sa atong dako nga kauhaw. In the New Jerusalem, our biggest thirst of life will be satisfied. Dito sa bagong Jerusalem, ang atong dakong kauhaw mapuna na gyud Through the presence of God. pinaagi sa presensya sa Dios. It says, they feast on the abundance of your house. Og sila nagpiesta sa pagkaabunansya sa iyang balay. You give them drink O gitugaan nimo sila imnonon from the rivers of your delights. gikan sa imong suba sa kalipay. So this river is a symbol of abundance So kini nga suba nagsimbolo sa pagkaabunansya and delights. o kalipay. You know, you have so much fruits here. Bilib siya sa pagkadaghan sa prutas dinhi sa Pilipinas. Labaw na sa Jensan. Amen? Mangoes, Mangga, papayas, kapayas, bananas, saging, dragon fruit, dragon fruit, durian. durian. Murag dagway. Do you like durian? Gusto mo mag-durian? Not yet. Dili sa daw, di pakakaya. But you have an abundance of fruits here. Apan dinhi abunansya kayo ang prutas. If you're thirsty, you just get a coconut, Kung ikaw gihaw, makuha lang ka og butong sa lubi. slice it up, Ablihan nimo. Mo na to. and you're satisfied. Og ikaw matagbaw. We showed a trick to Cheche and Pastor Arsenio to put a little lemon and salt. O akong gitudloan si Pastor Try it next Arsenio time, ug si the Chichi. Mexican way. O gitudloan ako sila nga butangan A little lemon and salt. o gamay kalamansi o asin. Meksikano nga pamagi sa pag-inom og butong. For with you is the fountain of life. Tungod kay kauban nimo mao ang tuburan sa In kinabuhi. your light we will see light. Og sa imong suga among makita ang kahayan. So this river represents the abundance of God. No, kini nga suba nagarepresenta sa pagkaabunansya sa We atong will have Dios. abundance in the New Jerusalem. Dunay pagkaabunansya didto sa bagong Jerusalem. You will be able to eat of the tree of life Ikaw makahimo sa pagkaon sa bunga sa kahoy sa kinabuhi in abundance nga daghan kayo. and not gain weight. Og dili mangdako ang tiyan. But you also are going to be filled with delight. Apan ikaw mapuno usab og kalipay. You're going to, I don't know it, Magdilap-dilap sa kalami. but also you find something else in the centro. Apan ikaw makakita og dugang pa diha sa sentro. Let's read it. Atong basahon. Down the middle of the great street of the city, Diha sa tunga-tunga sa pinakadako nga kalye sa syudad. on each side of the river, Sa matag kilid sa maong suba, stood the tree of life, nagtindog ang kahoy sa kinabuhi. bearing 12 crops of fruit, Nga nagabunga og 12 ka klase nga bunga. yielding its fruit every month. Magabaton kini og bunga matag bulan. And its leaves of the tree are for the healing of the nations. Ug ang dahon nini nga kahoy tambal alang sa mga So picture kanasuran. now, the throne of God the Father and the throne of Jesus. O inyong nga medyo na karon, trono sa Dios Amahan. In the trono ni middle, Jesus. there is a river of life that flows in abundance. Taliwala niini ana diha ang suba sa pagkaabunansya. But on one side of the river, there is the tree of life. Apan sa usa ka kilid niini nga suba ana ang kahoy sa kinabuhi. But this tree has another section, Apan kini nga kahoy duna pa ibahin. because this tree also is on the other side of the river of life. Tuapan kini nga kahoy dito pod sa pikas And through pod the nga bahin middle goes sa the suba. river, Og sa tunga niya na diha ang suba producing 12 fruits. nga nagabaton og 12 ka klase sa bunga. What's your favorite fruit? Unsa man ang inyong pinakapaborito nga prutas?
durian. Well, if there is durian in the New Jerusalem and the tree, I'll eat it. Kung doon na may durian dito sa langit, dito niya ng kahoy sa kinabuhi, mukhaon na daw siya. I'll wait. Ako nang hulaton dito na sa langit. I picture myself getting these large mangoes. Akong gitanong akong kaugalingon nagkuha sa usa ka dako kayong mangga. So juicy, Gaba, grabe og so sabaw. sweet, Sa pagkatamis that the juice squirts through my neck. nga ang iyang duga mudagayday padulong sa akong lihog. But notice Apan tanawa that the leaves are for the healing of the nations. nga ang dahon niini alang sa kayuhan sa mga nasod. In the Garden of Eden, there was also a tree of life. Dito sa Harden sa Eden, doon na po'y kahoy sa kinabuhi dito. How is it that we're going to eat from this tree and be healed? Unsa-unsang pamaagi nga kita magakaon niini nga kahoy o kita mga ayo. There's going to be no sin and death and suffering. What do we need to be healed of? Nga wa na may sala dito, wa nay sakit, wa nay kamatayon. Unsa man nga kaayuhan ang atong gikinahanglan. Fruit trees of all kinds will grow both banks of the river. Ang mga kahoy nga dunay bunga magatubo sa matag kilid niini nga suba. Their leaves will never wither, nor will their fruit fail. Ang ilahang mga dahon dili mga laya, bisan ilang mga bunga dili mga hulog. Notice, every month they will bear fruit Tanawa, matag bunga sila, matag bulan sila magabunga. because the water from the sanctuary flows to them. Tungod kay ang tubig gikan sa sanktuaryo magaagas diha kanila. Their fruit will serve food and their leaves for healing. Ang ilang bunga alang sa pagkaon ug ang dahon alang sa ilang kaayuhan. For me, Alang kanako this tree kini nga kahoy is a symbol of another tree. usa ka simbolo sa usa pa gyud ka kahoy. A tree where the healing takes place. Usa ka kahoy kung asa ang pag-ayo diha mahitabo. What was the disease that caused humanity? Unsa man nga sakit ang nahitabo diha sa makatawhan. Sin brought death Ang kasalanan nagdala og and kamatayon separation of God. ug pagpahilayo gikan sa Dios. Through the cross of Jesus, Pinaagi sa cross ni Ginoong Hesus. Jesus is the tree of life. Si Ginoong Hesus mao ang kahoy sa It is to kinabuhi. Him, through Him, that we live. Pinaagi kaniya kita nabuhi. And through Him is that we are healed. Ug pinaagi kiniya kita usab na nga ayo. You see, the cross of Calvary Nakita ninyo ang cross sa Kalbaryo, finishes sin forever. iyang gihuman ang sala hangtod na sa And the katuran. cross of Calvary Ug ang cross sa Kalbaryo assures us that sin will never rise again. nagpasalig kanato nga ang kasalanan dili na mubalik pag-usab. Some years ago, Pila ka tuig ang nilabay, one of my children usa sa iyang mga anak asked me a question. nangutana kaniya og usa ka And he pangutana. said, Father, Ingon niya, tay, when we get to heaven, kung kita dito na sa langit, what happens if I sin? unsa may mahitabo kung makasala kog pag-usab? Will I be lost? Masaag pa ba ko? Mawala pa ba ko? So I ask you a question. Mangutana ko ninyo og usa ka pangutana. In the New Jerusalem, Sa bagong Jerusalem, will there exist duna pa bay, a possibility duna pa bay posibilidad that sin can rise again? nga ang sala mubalik pag-usab? Okay, let me explain. Akong i-explicar kaninyo. Yes and no. Oo og dili. We know it's never going to rise again for sure. Nasayod kita nga dili na gyud na siya mobalik, sigurado. Never again. Amen? Dili na gyud. However, Apan, we are human beings with free will. apan kita mga tao nga dunay hiluay. Nobody is going to be forced. Walay tao nga pagapugson. We will always have, like the angels in heaven,
Kitang tanan mahimong susama gihapon sa mga the manulunda freedom of will. nga dunay libre nga kahilway. So I told my son, Akong gingnan ng akong anak. imagine that there is a stove and it's a hot stove. Una-una ako no nga dunay dapugan nga init And kayo you nga as a dapugan. father, you tell your kid, don't touch that stove. Ug imong ingnan ng imong anak, ayaw gyud tandugan na nga dapugan. And for curiosity, Apa nang usa ka bata tungod sa one day that kid puts his hand on the stove. usa ka adlaw iyang ibutang ang iyang kamot diha sa dapog. The hand is filled with blisters. Ang iyahang kamot na puno og butoy. The boy is, the little kid is crying. Naghilak ang imong anak. Let me ask you a question. Mangutana ko ninyo, Will this kid ever put his hand on the stove again? sa inyong una-una, tandugon pa ba pag-usap sa bata ang dapugan nga napasok na siya? Does he have the possibility to put his hand again? Doon na pa ba'y posibilidad nga mo gunit siya pag-usap sa init nga dapog? Yeah. If he wants to, he can put his hand there. O kung gusto niya, pwede niya ibutang Of course. yung kamot dito. But will he do it? Apa na pangutan, himon pabagha niya. And you know why? Kaya nga naman, Because he's been healed. tungod kay siya na ayo na. The tree of life is our healing to never again sin. Ang kahoy sa kinabuhi, mo ang tambal alang kanato nga dili na kita magpakasala. Amen. Amen? The death of Jesus Ang kamatayon ni Ginoong Hesus on the cross of Calvary dito sa Kalbaryo sa krus, will be our healing. mao ang atong pagkaayo. The last verse for today. Katapusan nga teksto ni ning adlaw. There's only one thing holding us back from the New Jerusalem. Dunay usalang kabutang nga magapugong kaninyo alang sa bagong Jerusalem. There's one promise remaining. Duna pa'y usa ka saad nga nabilin, The second coming of Jesus. ang ikaduha nga pag-anhi ni Ginoong Hesus. And that's why Revelation finishes with the promise of the second coming. Mao na nga pinadayag, naghatag og saad sa ikaduha nga pag-anhi. I'm going to read, he who testifies to these things says yes. And you, in your language, are going to say, Amen, come, Lord Jesus. Ako ning pagabasahon sa English ug kamo magatubag, Amen, Ginoo, pagbalik na. All right? Okay? I'm going to read all that part, and then you will say out loud the other part. Sige. Basahon niya kanang mga duha ka linyas taas, kanang ikatulo, ato ana nga linya. I want to hear it loud. Gusto niya madungog nga kusog kayo nga atong isulti. He who testifies to these things says, yes, I am coming soon. Amen. Ginoong Hesus, pagbalik na. Amen. Some years ago, Pila ka tuig nilabay, I read a story of a young girl, doon nakabasa ako sa usa ka istorya kabahin sa usa ka batang babae. her name Amanda Scarpanti. Ang ihang pangalan si Amanda Scarpante. She had this picture Doon na siya niini nga hulagway, that was taken in a hospital in New York nga kini gikuha dito sa ospital sa New York. in 1977. Natong tuig 1977. At the age of 3 months, Sa edad nga 3 ka bulan, she fell on a humidifier nahulog siya sa usa ka humidifier and it burned her face ug nagsunog sa iyang and her kagway. head. O iyang ulo, 3rd-degree burns. ikatulo nga level sa pagkasunog. They had to do surgery on her head, Gikinahanglan nga operahan ang iyang ulo. and this nurse O kini nga nurse, had just graduated from nursing. bag-o pa nga nakagraduar sa kurso nga nursing. So throughout the years, So sa mga katuigan, Amanda clung to this picture. si Amanda nagunit niini nga hulagway. She had it with her. She had it at her house Kini iyang gikuptan dito sa ilahang balay. because when she was growing up, Tungod kay samtang siya nagdako, she had to have many surgeries.
Nagbaton siya o nagkadaiyang mga operasyon. And the kids would make fun of her. O ang mga ubang mga kabataan, giyaga-yagaan siya. She would come home crying. Muli siya sa ilang balay nga naghilak. And she would always run to this picture. Og siya kanunay mobalik niini nga hulagway. Because although she didn't know the name of the nurse, Tungod kay bisan pa wa siya kaila kung unsay pangalan niini nga nurse, she would talk to the nurse on the picture. Makighinabi siya sa nurse pinaagi niini nga hulagway. Because the picture seemed to communicate to her that this nurse cared for her. Tungod kay pinaagi niini nga hulagway, naghatag kinyag mensahe nga kini nga nurse nagpangga kaniya. And it was a sense of comfort O kini naghatag niya og kahupayan. for the next 20 years. Sa paglabay sa mga 20 ka mga katuigan, One day, usa ka adlaw, she went on Facebook. Actually, before she went on Facebook, so wa pa siya, nato siya Facebook, pero wa pa siya naato sa Facebook. for 20 years, she tried to see who was this nurse. Sa 20 anyos, iyag yung gipangita, giusisa kung She kinsa wanted ni nga to meet nurse. her. Gusto niya nga matagbo kini nga nurse. And one day, after many years after that, Usa ka adlaw niya human sa paglabay sa daghang mga katuigan. she put a post on Facebook. Iyang gibutang sa Facebook. And she put one of these pictures. Ug iya kining gibutang nga larawan. And she said, if anyone knows the name to this nurse, Ingon pa niya kung kinsa man ang nakaila sa pangalan niini nga nurse. please let me know. Palihog ing nako. I want to know her name. Gusto nako masayran ang ihang pangalan. And possibly, O posibilidad, I would like to meet her in person. gusto nako siya matagbo og personal. Please share with all your friends. Palihog inyong ipahat kini sa daghan ni sa inyong tanang mga higala. A nurse Dunay usa ka nurse that worked with this nurse nga nagtrabaho kauban nini nga nurse. recognized the picture. Nakaila nini nga dagway. She wrote back to Amanda. Siya nagpadala og mensahe kang Amanda. She said, I know who that nurse is. Ingon pa niya kaila ko nini nga nurse. Her name was Susan Berger. Ang iyang pangalan mao si Susan Berger. That's all I know. Mao lang na ang akong nahibaluan. So Amanda now had the name So si Amanda karon duna nay pangalan. and started to search for her until she found her. Iyang giusisa sa internet kini nga pangalan hangtod nga iyag yung nakaplagan. After 38 years, Human ang 38 ka mga katuigan. they agreed to meet. Nagsabot sila nga sila magtagbo. So incredible was the story that it was on the news. Pagkanindot sa mao nga istorya nga kini nahimutang sa balita. And I'm going to put the little video. Ug akong ibutang dinhi ang The video. quality is not that good, but there's a video of their encounter of Amanda and Susan, the nurse. O dili kayo nindot ang video pero mao kani ang pagtagbo ni Amanda og sa iyahang nurse. You want to see it? Gusto niyo makita? Here it goes. What she didn't know, what Amanda didn't know, Ang wa nasayran ni Amanda is that Susan kept the same picture. nga si Susan di ay nagtago pod og susama nga larawan. When I read the story on Facebook, Sa akong pagbasa niini nga istorya sa Facebook, it made me think, ako nakahuna-huna and I wrote a post on Facebook og naghimo ako og post sa Facebook. tagging this story. Nga ako nagitag nga istorya, I said, ako nagingon, one day usa ka adlaw, I will get to meet face to face akong matagbo naong ug naong. the one who has carried me, Siya nga nag-alsa, nagbitbit kanako. the one who has saved me, Siya nga nagluwas kanako. the one who has healed me. Siya nga nag-ayo kanako.
And I can't wait for that day when I see Jesus face to face. Because when I see Him face to face, Tungod kay akong makita siya naong sa naong. I want a private conversation with Him. Gusto ko magkukabildo og pribado diha kaniya. And fall on my feet before Him. Og ako maghatag og pagsimba diha kaniya. And say, thank you, Jesus. Og ako magaingon, daghang salamat Ginoong Hesus. Thank you for saving me. Daghang salamat sa imong pagluwas kanako. Thank you for healing me. Salamat sa pag-ayo nimo kanako. And then Og I'm going to give Him a big hug. ako siyang pagagakson. My Savior. Ang akong manluwas. Ang akong Ginoo. Do you want to meet your Savior? Gusto ba ninyo matagbo ang inyong manluluwas? Jesus is coming soon. Si Ginoong Hesus mobalik sa dili madugay. Continue to be faithful to God. Padayon kita nga magmatinumanon sa atong Ginoo. For those who have never been baptized, Kamo nga wala pagyud na bautismuhan. make your decision for Jesus now. Maghimo na kamo og desisyon alang kag Ginoong Hesus karon. And get ready. Og magandam. Because what we are going to experience in eternity Tungod kay kung unsa man ang atong masinatian sa eternidad, will surpass maglabaw pa what we have suffered on earth. kung unsa man ang atong na-eksperyensya sa kalibutan. Is that your desire this morning? Mao ba na ang inyong handom nining kabuntagon? Do you want to meet Jesus face to face? Gusto ba ninyo matagbo sa Ginoong Hesus sa naong sa Do you want to naong? stand with me in prayer? Gusto ba mo magtindog uban kanako sa pagkampo? And you want to say, yes, Jesus, I want to see you face to face. O kita magaingon, Ginoo, gusto na mo ikaw matagbo sa naong sa naong. I want my children to be with me when I meet you face to face. Gusto na ko nga akong mga kaanakan makauban sa akong pagtagbo My friends and kanimo. my family. Ang akong makigalaan o akong panimalay. By God's grace, Uban sa grasya sa Dios, we will be there. dito kitang tanan makaabot. Let us pray. Magampo kita. And now, precious Lord, O Ginoong Hesus, this is what awaits those who love you. mao kini ang nagapaabot alang sa mga nagapaabot Things kanimo. that eyes have not seen, Mga butang ang mata wala pa nakakita, ears have heard, ang dulunggan wa pa nakadungog, or has entered the mind of human beings. o bisan pa nakasulod sa unahuna sa mga tao. Help us to be faithful to you, Jesus. Tabangi kami o Dios nga kami magmatinud-anon diha kanimo. Help us to stay focused on you. Tuguti kami nga magpabilin kanunay diha kanimo. And if some of us have to go to sleep before you come, O kung doon naman din kanamo nga mamatay sa bidili pa kamo abot, may we sleep in Jesus. hinaot nga kami magpahulay diha kay But when you come back again, may we all be with you. O sa imong pagbalik hinaot kaming tanan mahingkauban na nimo. Amen. Amen. So Lord, come soon. Mao na Ginoo, agbalik na og dali In Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. amen. Amen.